Magandang araw po mga kanegosyo. Welcome po sa isa na namang inspiring na episode ng Kabuhayan at Negosyo. Kung saan ay magtatampok muli tayo ng natatanging negosyanteng Pilipino na nagbibigay inspirasyon sa ating mga tagapanood at tagapakinig. Ngayong araw po ay makakasama natin si Lance Arthur Martinez, ang founder at CEO ng Rave Ads, isang makabago at dynamic na kumpanya sa larangan ng out-of-home advertising. Si Lance po ay hindi lamang nagbibigay abot kaya ng kakaibang paraan ng advertising para sa mga negosyo, kundi lumika ito ng dagdag kita at suporta para sa mga motorcycle riders. At pag-usapan natin kung paano niya itinayo ang Rave Ads, ang inspirasyon sa likod ng kanyang negosyo at ang kanyang adhikain na lumika ng isang win-win situation para sa mga riders, brands at sa Rave Ads mismo. Kaya umpisahan na natin. Welcome, Lance, sa Kabuhayan at Negosyo. Well, thank you very much for having me po. So, ano ba itong Rave Ads business na itinayo mo, Lance? Basically po, out-of-home advertising po siya na platform na ginagawa po nating mas accessible po, mas madali para sa mga small, medium enterprises po, mga businesses. Mga micro-small. Opo. Kasi alam po natin yung mga billboard po, medyo mga high budget po yan, yung malalaking corporation po. Kaya, mahal, no? Medyo may kamahalan, no? Kaya yung maliliit na company, normally online lang po sila nag-advertise po. So, paano mo ito sinimulan? Ano ba ang naging inspirasyon para umpisahan mo itong negosyo na Rave Ads? Sinasolve namin yung sarili naming problema nung na-encounter natin itong si Rave Ads. Meron po kaming, may part po na startup sa California po, parang po siya, nurse staffing platform po. Plano naming dalhin dito sana sa Pilipinas. Okay. Siyempre, startup po siya, limited po yung budget namin. So, nagtingin-ting kami sa billboard kasi alam namin mas iba yung impact pag nasa kalsada kumpara maglalagay kami online. Labas po sa budget namin, tapos medyo magulo po yung proseso po, nahirapan po kami. Kaya ginawa namin, gumawa kami ng sariling advertising para sa mga sarili naming produkto. Nung nabubuo na po siya, doon namin nakita na hindi lang ako nagkakaroon ng ganitong problema. I'm sure may ibang mga small, medium businesses na gusto sana nila mag-add sa kalsada, kaso lang mahal. Kaya ginawa po namin, instead na para sa amin lang po yung produkto, ginawa namin para sa lahat po. Okay. So, ano ba yung background mo, Lance? Ikaw ba ay sa advertising or nasa corporate ba kayo na ano bang trabaho mo before? Laking call center agent po ako. Okay. From 18 years old po ako, call center agent na po hanggang 2017. Okay. Tapos naging part po ako ng isang small na call center po dito sa Philippines. So nag-close po yung dahil sa pandemic. Doon po kami nag-switch papunta sa software development. So, ginawa namin yung app sa US, yung nurse staffing, at ginawa po namin itong software po. So, background ko po talaga is mostly sa call center po talaga. Product management, mga ganun po. Okay, so ano ba talaga yung mission ng Rave Ads? At paano ito naiiba sa ibang out-of-home business? Unang-una po is, ang naging po namin is how to make it as affordable and beautiful sa price point na bibigay po namin. Important po sa amin na magustuhan po ng mga riders kasi sila yung magbibit-bit ng mga advertising eh. So ginawa po namin, aside sa magandang produkto, ginawa natin something that will earn them passive income. So gagawin lang nila yung normal nilang ginagawa, kung moto ads, kung delivery rider sila, kung moto taxi sila, walang interruption doon sa trabaho nila. They just do what they're normally doing and magkakaroon sila ng extra income. So doon talaga nag-focus yung yung pag-build namin ng product. Make sure that it helps the riders and in turn, ma-access natin yung kilometers nila na nasasayang lang kasi wala namang kahit na wala silang ads, iikot at iikot sila. So binibigay natin sa riders yung opportunity to earn while making it very, very affordable and very flexible para dun sa mga brands. So paano nyo naging partner ang mga rider? Kinakausap nyo ba sila isa-isa or paano ang dynamic nyo, Lance? Ang naging focus po namin is hanapin kung ano yung mga pain point, mga challenges ng mga riders po, and we're trying to resolve that muna po bago natin in-offer sa mga brands. So, unang-una po is sa mga observation po namin is maraming riders tayo, delivery riders na medyo safety risk pa siya. Tinatali lang nila yung mga bags sa upuan nila. Sometimes kinakalong lang nila, hatid sila ng pagkain. So nung nakita namin yun, we wanted to create a product that they will want
to use, they will want to put on their motorcycles. Nung sinimula namin yung product, tinesting namin sa market, nakita namin na gusto siya ng mga riders because it's extra income, it solves a lot of problems sa daily na trabaho nila. Then doon kami nag-build nung platform na para sa brand naman. Para mag-guarantee namin sa brand na bago pa kayo mag-add, sinigurado na namin na magugustuhan at mamahalin ng mga riders yung mga equipment. And nakikita naman namin yung effect doon dahil kakasimula lang po namin last September and we already have 4,000 riders na nakapila po na makabitan at meron na tayong close to 300 riders sa kalsada po. Galing naman kasi ako pinag-aaralan ko rin itong sa mga delivery, no? Kasi nagra-rides din ako. Opo. Ang ano pala, ang mga riders pala, on the average, ang delivery nila is mga 15 to 20 delivery every day. Opo, grabe. At saka ang tinatakbo daw nila is more than 100 kilometers a day. Opo. So ang dami nilang napupuntahan at saka talagang makikita yung kanilang visibility doon Opo, sa mga totoo yan. dinideliver nila. So ano po yung mga initial challenges na siguro na naging challenge na rin sa inyo at paano nyo ito tinutugunan, Lance? Yung isa sa mga major naging challenge po namin is dahil nung nakuha na po na namin yung loob ng mga riders na patunayan na namin na it's something that nagugustuhan nila, hinarap naman po namin sa mga brands. Dahil po bago lang po yung produkto, yung Moto Ads sa Pilipinas, yung tiwala po ng mga brands yung mahirap kunin sa simula. Yung may mga nakuha tayong mga concern na baka hindi ilagay sa rider, baka mamaya pinicturean rider, paano ko malalaman na nandyan pala yung rider? Siyempre, per unit yung babayaran po nila. So very, very challenging po yun sa simula. And naging solution po namin is yung software yung proprietary software po. Yung mga riders natin, we constantly track them every day, live location nila. So yun yung ginagawa natin na garantiya dun sa mga brands na etong binabayaran mo per rider, tao to na tinutulungan mo. Hindi siya isang billboard na nilagay dyan tapos kinarge ka ng 400,000. Etong binayaran mo na to, 100 pirasong rider yan na nabigyan mo ng panggas sila every month. Kasi yung 2,000 po, sapat po yun panggas po nila more or less pang isang buwan po. Okay. So ito ay pwedeng pangmatagalan at pwedeng mabilisan din ng mga ads ito. Opo. Lance. So ano yung mga malalaking pagbabago sa Rave Ads ngayon at ano ba yung mga masasabi mo na milestone na talagang proud ka, Lance? Yung deployment po ng software natin, yun yung major po na milestone natin. Kasi yung kanina po, nabanggit ko kanina na challenging po sa simula na i-convince yung mga brand na it's a legitimate way to advertise your product. Yung ginawa po namin yung software, doon na po namin napatunayan sa mga brands and it made the conversations with them po a lot easier. Mas madali na pong ipakita na ito yung mga riders na binabayaran mo, ito yung bitbit nila, ito yung motorsiklo nila. So, yun po, naging malaking bagay po siya sa pag-introduce namin ng product sa mga brands po. So ito ay tawag dito is out-of-home advertising, no? Opo. Kanina binabanggit mo na mas mura ito kumpara doon sa mga malalaking billboards Opo. company. Bakit? Bakit mas mura ito, Lance? Yung unang-una po is yung ginawa po natin yung deployment process po natin is very simple po. Compared po sa mga traditional advertising where you would pay the agency na para ikabit po yung advertising, may mga taong involved, mga installer, tapos meron pang, kumbaga maraming taong involved kaya yung mga prices po nun, yung mga fee po nun, napapasa po sa mga brand. Unlike po sa atin, dahil self-service po na platform po to, pag walang ads yung rider, punta lang siya sa app, accept niya yung ads, papadalan siya ng ads, siya magkakabit ng sarili niya. So, it lessens, kung onti lang pong tao, nagpapatakbo talaga kami. Buong team namin, we just rely heavily dun sa software, tas onting tao po, para patakbuhin po yung platform. Yun ang gusto ko sanang itanong sa iyo, Lance. Halimbawa, yung mga suki natin dito sa Kabuhayan at Negosyo, mga rider na gusto nilang maging partner kayo, ano ba yung gagawin nila? Mga riders po, welcome po kayo na welcome Ano po sila kayo. makakarehistro pala? Ayan, yan. May website po tayo. You can visit our Facebook page po, Rev Ads PH Official. We respond all day, every day po, kaya message lang po kayo. Ang kailangan lang po is kay sarili nyong motorsiklo, kailangan po is 1,500 kilometers kayo sa kada buwan at magka-qualify na po kayo. Equipment po, pinoprovide po natin ng libre siya. So libre, binibigay nyo sa kanila Opo. yon. Basta ma-qualify po sila, dumaan po sila dun sa screening process, makakuha po nila libre ng equipment. Alam mo, siyempre, tatanungin ng rider, ano bang mayroon ako dyan? So, magkano naman yung ine-expect nila na, yung at least projection na pwede nilang kitain, di ba? Sabi mo,
passive income lang naman nila yun kasi ang main na pinagkakakitaan nila is yung delivery. Opo, mga ganun. So ano ba yung mga projection na kikitain nila? 2,000? Opo. 2,000 pesos monthly po. Bale, ang required lang po is maka 1,500 kilometers kayo. When sa app po natin, natatrack na po natin yung number ng kilometers ng riders. So, yun po. Basta tsaka dapat sarili niya motorcycle, siniscreen naman po natin sila. So, yun po. Basta naka 1,500 kilometers, they will qualify po. Galing. So ano naman yung suporta na ini-expect mula sa sayo ng mga riders? Ano yung mga ano ba ang ini-expect naman nila na tulong magmula sa RIB at sa Lance? Ngayon po, pinoprovide po natin sa kanila, unang-una po is yung equipment po natin, like I mentioned kanina po, pinoprovide po natin siya ng libre para ma-access nila ng walang hassle yung equipment. Pangalawa po is yung long term po, tuloy-tuloy po yan. Tuloy-tuloy po natin ginagawang mas mura at mas maganda ang produkto natin to invite as many brands as possible po. Ayun ang ginagarantiya natin sa mga brand, buong sales team natin, buong operations natin, nakatutok po para i-introduce, para mabigay natin ng opportunity mga smaller businesses. In turn, matutulungan po yung mga riders natin. So yun po yung Galing naman, nakaka-inspire yan lalo na sa mga natin, mga riders na nakikinig sa atin ngayon dito sa Kabuhayan at Negosyo. So far, Lance, ano naman yung feedback na natatanggap mo mula sa mga riders and yung mga brands client ninyo sa ganitong sit-up? Yung sa mga riders po, very overwhelming po yung support ng buong community, ng rider community po. Noong una po actually, challenge namin is how to introduce the product kasi hindi pa namin alam kung gugustuhin nila. Sila mismo yung mga riders yung nag-introduce sa mga kasama nila. That's why marami tayong nakapila ngayon na riders. Nakakatulong siya sa gabi, safe sila sa gabi kasi mas kita sila. May extra equipment sila na normally they won't have the budget to kasi medyo expensive yung equipment po, lalo na sa mga motorcycle. So, normally, sa family po nila i-focus, gano'n. So, yun po, malaking bagay po na natutulong natin sa kanila. Sa mga brands naman po, sa mga early brands po natin, majority po saan lang naka-renewal for next year kasi nakikita po, ngayon pa lang po nakikita ng mga brands na nagtatry yung dynamic nature ng advertising po. There's nothing on the road like it po na ganyan kalayo yung mga nare-reach ng mga advertising nyo. Literal na pagka-deploy ng advertising mo, you know na tao talaga nakakita, hindi mga dami account online talaga siya. Talagang totoong tao sa kalsada yung makakita sa message nyo. Oo, syempre sa haba ng ilalakbay ng mga riders ay talagang nakikita nila. So paano nyo naman papanatili yung pagiging competitive nyo sa mundo ng advertising? Yun po, una po is lagi po namin ang ginagawa namin is always look at what the problem is kasi the same way na sinolve namin yung problema doon sa riders, kung paano nila gugustuhin, ganun din po tuloy-tuloy namin tinitignan yung mga pangangailangan ng mga brands, kung ano yung mas makakadali sa kanila, mas makakapagpaganda sa kanila, at kung paano pa pabababain yung mga cost to give them more value sa platform, kung anong klaseng services yung pwede natin i-offer. So yun po, tuloy-tuloy po natin i-improve yung natin. Alam mo naman, yung mga technology ngayon, napaka-importante. So, ano ba yung role ng technology sa iyong negosyo ngayon, Lance? Actually, malaking bagay po as part po ng pagbubuo po ng credibility at saka ng tiwala ng mga brands po. Yung ability natin na mapakita sa kanila kung saan mismo na-display yung mga ads nila, makikita nila sa platform natin kung saan pumunta yung rider, kung anong location sila, saan silang kalsada dumaan, anong city yung may analytics rin po tayo. So yung insight po na nakukuha ng brand to correlate with their stats, with their sales, yun po yung pinakamalaking, yung sabi na banggit ko kanina, milestone po kasi every rider, pag naglagay ka ng 10 riders, you know where they are, you know. Yun po yung technology, yung part po ng technology. Yung instant na nag-gratify po si brand, nakikita mo na, okay, nandito yung rider ko. Okay, nandito sila, nakikita mo. So, sa ngayon, ang coverage nyo, Lance, ay dito sa Metro Manila, Greater Manila area. Ikaw ba ay nagbabalak na makarating sa Visayas and Mindanao? Opo, actually po gusto po nating ma-cover as many metropolitan areas as possible po. Basta may Grab rider, basta may Angkas rider, may matutulungan po tayo doon. May mga business tayong matutulungan, may mga riders po tayong matutulungan. So ano yung mga upcoming plans mo for innovation dito sa
Rev Ads, Lance? In the future po, we're looking at making LCD or LED na screen moving ads po. Wow. Opo, para na manage din po through the app. Doon ka pwede mag-send ng ads. So we're making solutions na affordable and wala pong kontrata, very flexible na advertising po for small medium businesses po. So ngayon ano yung mga client base nyo? Ito yung mga malalaking company or hindi? Mix po siya. Actually, malaki pong tulong yung nagawa nun sa Phil SME recently. Nag-join po kami sa Phil SME Expo November. We got a chance to really introduce it to all sizes of business. May mga korporasyon, may mga small businesses. And currently we have Western Union, mga malalaking financial companies. So we are in talks with other big brands din po. And also doon sa Phil SME Expo, it was a good chance for us to expose kasi makita rin po na kami ng mga smaller businesses na nag-try din pa ilang motorcycle that are currently na kumukuha na po sa atin regularly. Oo, napaka-interesting ang kwentuhan namin ni Lance at magbabalik po ang kabuhayan at negosyo. Nandito pa rin po kami ni Lance dito sa kabuhayan at negosyo. Kanina ay pinag-usapan natin yung sa client base na ano mo. No? So, ano naman yung, halimbawa, yung magkano naman ang placement fee? Ito ba, gaano, sabi mo kanina, very competitive. At baka pwede natin i-share doon sa mga gustong place na yun na advertise. Ano yung pinaka-minimum nyo at ano yung range ng fee? Ang kagandahan po niyan, no contract, no long-term commitment, no minimum po tayo. So, kung pangangailangan niyo po, especially ngayong holiday season po, meron po tayong mga clients na nag-book lang ng 10 rider, isang buwan lang. So, ang fee naman natin is per rider, 3,999 plus tax. And that will get you one rider for one entire month. Minimum kilometer guaranteed is 1,000 kilometers. Pero at an average, ang riders natin nagti 3,000, 2,500 kilometers po. So, yung 4,000 pesos na one rider mo, parang nagbayad ng 1 peso, 50 centavos per kilometro, naiikot yung advertising mo. So, wala pong contract yan, no minimum. So, kung meron kayo holiday, kunyari, sa Valentine's, kung meron kayong promotion sa Valentine's, you can have 5 riders 1 month, okay lang. Pagkatapos nun, no commitment. Oo, ito katanungan ko, Lance, paano kapag sumobra sa kilometro ang rider? May mga bonus ba sila na ibinibigay ng Rev Ads? Ang kagandahan po dyan ay wala pong Or additional... incentives? Yun po. Magkakaroon po in the future. Hihingihan ko po ng mga tip yung mga riders kasi may mga riders po tayo nakaka 6,000 kilometers. So imagine, same pa rin po yung babayaran Yan, yung bonus. 6,000 in 1 month po, okay, 1 month. Okay. So imagine nyo po nagbayad kayo ng 4,000 pesos para iikot ng 5,000, 6,000. So yung mga ganong klaseng riders in the future, magkakaroon po ng tipping system po sa platform. Pero in the meantime po, basta passive income 2,000 po sa rider. And then, yun po. So sa ngayon, ano yung pinaka-sentro? Ano yung pinaka-area na talagang kinikater nyo, Lance? Buong Metro Manila po, mga riders po natin. Meron po tayong mga sa basically lahat po, Las Piñas, Pasig, lahat po ng buong Metro Manila na ikutan po yan ng mga riders natin. So, kung hindi naman ma-reach ni rider ang kilometro required, paano naman ang balik nito sa client ninyo? May guarantee po tayo. Una po, confident po tayo ng mga riders natin, lalo na mga pinapasok po natin ay mga Grab riders, mga delivery riders, saka mga mototaxis. So, madali po sa kanila talaga ma-reach yung 1,000 kilometers na required. Pero kung kumulang po sila, may guarantee po tayo. To build trust po, binabalik po natin 100% yung binayad ng brand. Brand po. Oo. So, ano yung pwede mong ibigay na advice, Lance, dun sa mga businesses, no? Yung looking to partner with Rev Ads for their advertising needs?
maraming mga businesses po na walang experience po sa out-of-home advertising kasi nga po ang affordable po talaga is social media, online marketing po talaga. Ang advice ko po is have the courage to try. Wala po tayong, it's something that's really noticeable sa kalsada, walang katulad, there's nothing like it on the road. Yung novelty niyan, it will run out sometime in the future. Magandang i-take advantage na ngayon habang yung mga tao nililingon pa siya. Pag dumadaan, nililingon pa siya kasi curious yung mga tao, we're naturally curious. So, yun yung advice ko, take advantage of it as early as right now. Try nyo po, huwag po kayong matakot. Makikita nyo po yan at binibigyan po namin kayo ng confidence para makita nyo na yung ads nyo, kung nasaan po siya, anong itsura niya, kaninong motor siya nakabit at sinong rider yung tinutulungan nyo po. So, have the courage to try po. Maganda po siya. Galing. So, on personal side naman, Lance, ano ang inspiration mo na nag-venture ka sa ganitong negosyo? Yung nabanggit ko po kanina talagang coming from experience po, laking ano po talaga siya eh. For 3 months po, nagtatry po ako maghanap ng billboard noong time na yun. Dadalhin namin sana yung startup namin sa California po, dadalhin po namin dito. Tagal na experience ko po na palitan pa po, in-involve pa po yung lawyer para magpirma po ng kontrata, tapos may mga post-dated check, 12 months contract, tapos 3 months down kaagad. So, pag pipirma pa lang ako, 1 million kaagad babayaran ko, naisip ko na, paano kung wala ako nun? So, wala na akong ads sa kalsada. Ganon. So, yun po, nung sinolve po namin yung problema for our own, doon po namin nakita yun nga, hindi lang ako may problemang ganito. I'm sure may mga nakaka-experience na wala tayong choice, online tayo mag-ads kasi yun yung afford natin eh. So, yun yung naging inspiration ko talaga no. Nakita ko yun na, tapos yung pati mga feedback po ng mga companies na nakakausap namin, yung feedback ng current clients po namin, yung mga Christmas party po ng mga clients namin, pinuntahan po ng mga riders namin, talagang showcase po talaga namin. So, nakakataba po siya ng puso knowing na we're helping the riders, we're helping the brands, and we're basically just making advertising a whole lot easier for a lot of businesses po. So, ano naman yung masasabi mong defining or winning moment sa iyong entrepreneurial journey na humubog sa iyo ngayon dito na talagang itong adhikain mo sa Rave Ads ay tuloy-tuloy? Marami po akong naging failures in the past na experience ko mag-try ng startup katulad po nung nabanggit ko kanina. A huge part of yung laban po, yung tuloy-tuloy ka pa rin lumalaban is coming from nakikita mo na may mga taong na-impactan ng maayos, na mabubuti doon sa ginagawa mo. Nakikita mo na, kunyari, yung mga riders, na-appreciate nila yung ginagawa. Yung mga brands, they're curious, they're very, open-minded yung mga nakakausap natin. So, malaking bagay po yung nakakadagdag po sa motivation. Lalo't na bago po yung ganitong klaseng advertising dito sa Philippines. Yung pag-intindi at pagtanggap po ng mga brands ang nakaka-motivate po sa atin talaga. So, Lance, ano yung mga challenges na pinagdaanan mo as a founder of Rave Ads na paano nyo naman ito ina-address? Yung una po talaga naging challenge namin is creating yung environment po or yung creating a kind of relationship po nung simula na that will be beneficial for all. Kasi unlike po pagka gumawa tayo ng mototaxi or food delivery, meron tayong pattern na pwede mong gayahin o gagayahin ko yung ginagawa ni Lala Move. Dahil bago po yung moto ads, we didn't have anything like that kasi wala po rin sa ibang bansa eh. So we have to try talaga little by little kung paano magugustuhan. So yung ganito, kukunti lang yung mga company na ganito? Or? Meron po tayong mga moto ads na company but as a form of agency. As opposed na ginagawa natin na platform lang po talaga na papasok. Para ka nagbubook lang talaga ng GrabFood. Versus dun sa pupunta ka sa agency, pupirma kayo, may minimum na riders, gano'n. So, tayo lang po, as far as sa Philippines is concerned, tayo po yung unang moto ads na platform na company po. Galing. So, paano mo binabalansi, Lance, ang demands ng pagtatakbo na yung itong being a founder ng Rave Ads at yung well-being mo at of course, yung team mo at mga partner mo dito sa business? Early stages pa po yung company natin. Nag-start po tayo mag-deploy sa mga brand po around September this year po. Marami pong dinadaanan kaming changes sa organization. Medyo lumalaki na, dumadagdag yung demand, we need a new office, mga ganung mga bagay po.
Pero the entire team they're all very motivated po. It's a small team po kasi yun po talaga yung goal namin eh. How do we make it work ng onti lang tayo? Kaya very manageable po siya kasi there's only just a few people that we need to work with to make sure that it works na maayos po para sa brands at sa mga riders po. So very motivated po yung team. So, ikaw ba ay may natutunan na rin despite na hindi ganun katagal yung iyong negosyo? Ano ba yung mga natutunan mo na mga experience pagbuo dito sa Rev Ads? One of my major learnings po is yung yung paghanap po ng solusyon kasi first time ko po talaga na ako po talaga yung nag-start ng platform. So yung importance po ng patience at saka yung patience sa pag-unawa po ng pangailangan ng lahat ng platform, ng involved sa platform. Kunyari example po, mga riders natin, coming in, hindi po natin masyadong alam yung pangailangan nila. So yung patience nun, kasi minsan mahirap yun, may mga maririnig ka, may magre-reklamo, gano'n. So yung ability to go through all, even the negative things, to make sure you get the good ones to improve the platform, still continue to do it. Yun po yung major learning ko po na nakikita mo po na alam mo yung kailangan mong gawin. Depende dun sa reaction ng mga brand. Hindi mo ginagamit yung puro emotion na po. Galing. Ano po. At magbabalik po ang kabuhayan at negosyo. Nandito pa rin po kami ni Lance sa kabuhayan at negosyo. Itong win-win situation for the riders, brands at sa Rev Ads. Pwede ba ito ipaliwanag pa, expound mo pa para maintindihan ng ating mga taga-subaybay, Lance? Opo. Ano po yan? Tinatap po natin yung mga existing na mga platform po, motorcycle at platforms po, para yung cost po ng advertising natin is mapababa natin ng pababa. So win po siya sa mga riders kasi additional income lang po siya. Wala po silang extra kailangan gawin. As much as possible, we do not intervene with their daily livelihoods. So they get the equipment and they earn extra while they're doing what they're doing. So yun yung win sa kanila. Pangalawa lang sa brand, dahil hindi natin binabayaran yung mga riders para mag-ikot on their own. Hindi natin, kumbaga, nag-hitch lang tayo sa ginagawa nila araw-araw. Nakakaya nating ibaba yung presyo to the point na it cannot be, you cannot access that kind of advertising sa kalsada with that price point. Ganun po yung tinatarget natin. And of course, bilang platform, dahil scalable po yung ginagawa nating madaling makapasok ang platform, madaling makapasok ang brand. Habang dumadami po, lumalaki po yung network po, yung community po, mas syempre kumikita po si Rev Ads. So, in a lot of ways, in a lot of aspect po, win po yung mga riders natin. Ganun din po sa mga brand, sa cost, sa effectivity niya po, and of course, dun sa platform na lumalaki pa lang po. Galing. At so, ano naman, Lance, yung qualities sa tingin mong dapat ay taglay ng isang entrepreneur para sa matagumpay katulad mo? Yung buo yung loob mo. Kasi there will be times na may magdadoubt sa'yo. Sometimes magdadoubt ka sa sarili mo. Pero if you can sell the product to yourself, you can sell it to anybody. So yung unang-unang tatandaan mo bilang business owner, kailangan maibenta mo siya sa sarili mo. Kailangan makita mo, kailangan may ability ka ilagay yung sarili mo sa situation ng lahat ng nasa involved sa platform to make the situation or to create that win-win situation na sinabi ko kanina. So, kahit na may negative na feedback, just learn to work around from it. Negative feedback is just an advice in disguise. Tama yan. Napaka-importante yan. At alam mo, Lance, yung mga suki natin dito sa kabuhayan at negosyo, gusto natin sila lagi bigyan ng mga aspiring words. Ikaw ba, ano ba yung pwede mong i-advise sa ating mga taga-subaybay, mga suki? Ano yung sa gustong magnegosyo pero hindi nila alam kung paano sila mag-umpisa, paano mo ma-inspire ang ating mga kababayan?
Sobrang dami pong resources po na available po sa lahat ng gusto mag-business. Lalo na ngayon po yung AI, ChatGPT. Kung gusto mo talaga, kung meron kang idea maganda, there's a lot of ways to validate your ideas. Doon naman po magsisimula yun. Validate your ideas sa tao online, validate your ideas sa mga kakilala mo. Just have that courage kasi minsan po doon pa lang po doon sa part na yun nahihinto na yung progress ng business. Yung takot kung ano magiging feedback ng mga tao. Maximize, utilize natin lahat ng available na resources. Ang daming communities online na willing tumulong. Ang dami po mga programs po na willing tumulong po sa mga nag-startup po. Just take the first step po, yun, and have the curiosity and the intent, strong intent to really know. Kasi if you want to know, you will know kasi ang dami pong available na resources. Ayun. So siguro, Lance, pagkakataon mo na pwede mong invite ang ating mga tagapanood, tagapakinig na subukan ang Rev Ads at saan ka namin makikita ng mga fair, anong mga event na pwede nilang makita itong Rev Ads natin. Nasa Or social media mo. Ayan, may social media rin po tayo. Sa December 27 to 31 po, nasa Team Payaman Fair po tayo. I-showcase po natin yung product natin para if you want to see it up close, if gusto nyo po makita ng harapan yung natin, kung how it will work sa mga advertising nyo, please come visit us. Meron din tayong mga freebies po. And you can also reach out to us sa Facebook page natin, Rev Ads PH Official. Anytime mag-message kayo, mag-reply kami doon. You can also check out kung sino yung mga clients namin doon, yung mga existing natin na mga videos ng mga riders natin, just so you can see, you can get a feel of how it will look like for your advertising. Just visit us. Maraming salamat sa iyo, Lance. At of course, thank you sa oras ninyo at pagbibigay ng inspirasyon sa ating tagapanood, mga taga-subaybay. Samantala, para sa mga hindi nakapanood ng mga nakaraang episode ng Kabuhayan at Negosyo, pwede nyo pong balikan through my YouTube channel, Abdul Gani Makatuman, at ang aking Facebook page na Abdul Gani Makatuman, Kabuhayan at Negosyo. Siyempre, wag natin kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-follow na rin natin para sa mga updates ng ating mga bagong episodes. We at Kabuhayan at Negosyo are one with the government in our commitment to help Filipino entrepreneurs improve their lives. Lagi po nating tatandaan, kahit anumang sakuna, kahit anumang problema, kayang-kaya natin ito. Ako po si Gani Makatuman at ito po ang Kabuhayan at Negosyo.